Wala naman tayong kasalanang ginawa, Padre Gomez. Bakit nila tayo ginaganito? Wala dapat tayong katakot. Kakampi natin ang katotohanan ng Padre Zamora. Oh Diyos ko, wala naman akong kasalanan. Verdugo. Ang ating patutunguhay, isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ng mahal na Panginoong Diyos.
Kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad, managinip tayo hanggang sa mamatay. Guys, ano ba naman ang maliliit na baratong iyon? Mga sagabal sa daanan, mga perwisyong Indyo, at dito pa talaga naglalaba at naliligo? Kapitan? Doña Victorina, Kapitan, bakit di patuloy ng barko? sasadsad tayo sa mga bukirin, Doña Victorina. Ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Dapat itong ituwid. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ng Ilog Pasig, di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga sasakyan pandagat. Ang lunas ay napakadali. Ako nga ay nagtataka kung bakit wala pang nakaiisip nito. Humukay ng kanal sa Maynila, gumawa ng bagong ilog at tabunan ang Ilog Pasig. Sa panukwalang ito'y malaking pera ang magugugol, Ginoong Simon. Maaring masira ang mga kabayanan. Pwes, gamitin ng bilanggo at bihag upang walang perang gugugulin sa paggawa. Kung hindi ito sapat, ang taong bayan mismo ang kapilitang paggawain. Sa ganyang paraan nangyari ang mga malalaking piramides ng Ehipto, ang lawa ng Mois at ang Kolisiyo ng Roma. Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. At ang mga taong ito ay minsan na nagsimursig matapos pagbuhatin ng mga malaking grotto para sa paggawa ng isang barko. Hindi ba't nabanggit ninyo sa aking Padre Salvi na ang bahay pagamutan sa Los Baños ay itinayo sa pamamagitan ng sapilitang paggawa sa taong bayan sa pamumuno ng isang religyoso at mando ng latigo. Maaari sa ganitong paraan din itinayo ang Puente del Caprico, ngunit nag-aklas ba ang taong bayan? Si Dios! Hindi! Ang sinabi ay sinabi na, ano pa nandiyan kayo mga praile kung mag-aaklas din ang mga taong bayan? Tinitiyak kong hindi may sa katuparan ang pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nagkakamali po kayo, Kapitan Basilio. Tuloy-tuloy ang pagtayo nito. Nangako sa amin si Padre Irene na lalakarin niya ito sa Kapitan General. Nandugan nga namin ng 2 kastanyong kabayo ang Padre. Mangyayari lamang ito sa pagputi ng uwak. Paputol ko pa ang aking daliri kay Padre Sibila kung sakaling di niya kayo sasalungatin. Salungatin niya na ako sasalungatin! Naunawa ko, pero saan kayo kukuha ng pondo para sa Akademya? Meron kami, senyor. Nag-aambag-ambagan ng mga estudyante. E paano ang mga profesor? Mayroon na rin po. Kalahati ay mga Pilipino at kalahati naman ay mga Kastila. At ang gusali? Si Macaraig. Ang mayaming si Macaraig ay pahintulutan kaming pahiramin ang isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi nyo man napag-aralan ng Latin ay napag-aaralan nyo naman ng Wikang Kastila. Sa ganitong paraan ay malalaman ng buong mundo na tayo lumalakad ng parong. Kayong mga kabataan, tingnan sana ninyo ang aming karanasang pinagdaanan. May mga gatas pa kayo sa inyong mga labi, oh. Kabataan nga ba ang pag-asa ng inang bayan? Narinig mo ba ang Kapitan Basilio? Kung may nahinala ang tuhod natin, baka mawala na tayo ng tiwala upang mangarap at gumawa. Kayo ho pala, Senyor Simon. Kumusta po? Mabuti naman, Basilio. Mabuting mabuti. Teka, sino tong makisid mong kaibigan? At ngayon ko lamang siya nakita. Senyor Simon, siya nga po pala si Sagani. Siya siyang magaling na makata. Magkalalawigan kami ngunit siya ay mula sa ibang bayan. Kumusta ang inyong lalawigan? Kamusta? Di pa po ba kayo napupunta roon? Napunta? Lintik na. Kukumustahin ko ba ang lalawigan kung nakapunta na ako roon? Ngunit may nakapagbulong sa akin na naghihikaos daw mga tao roon dahil hindi sila makabili ng alaas dahil sa hirap na dinadanas. Dahil hindi namin ito kailangan. Bueno. Maraming saluhan nyo na lang po uminom ng serbesa. Senyor Isagani, Senyor Basilio. Subalit, Senyor, hindi kami tumitikim ni isang patak ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi na kainaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin nyo rin sa kanya na matamis at nainom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Ito'y nag-aalab kapag uminit, at kapag ito'y namuhi, ay nagiging karagatan na minsan nang lumunod at nagpayanig sa daigdig. Di nga nagkamali si Basilio. Ikaw nga ay makata. Para kang puputok na bulkan kanina. Ikaw rin naman, Basilio. Alam ba na malaking tao mag-aalahas? Ha?
Sino nagsabi? May nakapagbulong sa akin na tagapayan ng Kapitan General. Tayo ay pumapasok na sa lawa. Marahil maraming kaalaman dito ang kapitan. Sabihin mo, Kapitan, kung saan sa lawang ito, nabaril at napatay ang kinikwento mo sa akin isang pilibusterong na nangangalang ano nga ba? Rivera? Rivera? O Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra ang kanyang ngalan. Saan? Bandarian. 13 taon na ngayon ang nakaraan. Mga kaibigan, na maganap ang kahindik-hindik na kamatayan. Kung sa tubig namatay ang pilibustero, nangangahulugan lamang na nakasama niya ang isa pang filibustero, ang kanyang ama. kung isa siyang pilibustero, ibig sabihin ito ay isang murang paglilibing. Wika ko palagi, huwag niyong aasahan kailanman ay magiging marangal ang libing ng mga filibustero tulad niya. Anak, uminahon ka. Isipin mo na lamang na lumaki na ang buhayan sa katian. Ngunit sila lubos na mapang-abuso. Walang sino man sa mga dayuhan na makakakuha ng aking lupang mga sinasaka. Lupain mo ito. Tinaliman, binukan, sinaka, inalagaan, minahal, at pinagyaman. Dumating ang mga dayuhan na yan na walang ibinibigay na lupa, ni isang dakot. At wala rin sila karapatan na kumuha kailanman. Magtimpi ka muna, Tales. Isipin mo na lamang na lumaki na ang buwaya. Manalo ka man sa kaso ay paniguradong maghihirap ka. Wala nang matitirang sablot. Hubad tayong ipinanganak, Itay. Hubad din tayong mamamatay. Tandang selo! Tandang selo! Huli! Huli! Ano at ang aga-aga mong naparito at sumisigaw, Hermana? Si Tales, nahuli ng mga tulisan. Pinagbabayad ng 500 piso ang kanyang kalayaan. At ipapatay siya kung hindi siya matubos sa loob ng 2 araw. O Diyos ko! Tulungan mo kami, o Diyos ko. Babalik na ako sa gubat at hindi na muling babalik kapag umalis ka. Kailangan kong gawin ito para kay Itay. Upang makaalis tayo sa pagkakalila. Pangako, babalik ako para sa iyo. Pati na ang lupa ni Cabezon Tal. Maaari na natin itong pagkakita. Kayo ho pala, Senior Basilio. Nakarating na po ba sa inyo ang balita? Ha? Ano pong balita? Pinihag ko ng mga kawal si Kabesang Tales. Ha? Paano ito nangyari? Nakita raw po na may dala siyang armas, kaya siya ay hinuli. Ina, paumanhin at matagal na akong hindi nakadalaw sa iyo. Parang kahapon lang ang paita dinana sa atin ng nakaraan. Mabuti na lamang ay kinupkup ako ni Kapitan Tiago, binigyan ng pagkakataon makapag-aral. Kaunting tiisa lamang ay makakapagtapos na ako at magiging ganap na doktor na. Bala ko nga po palang yayain si Huli ng kasal pagtapos ko mag-aral at bubuo kami ng isang pamilya. Isang ulirang pamilya ng puno ng saya at ligaya. Ina, sana nandito ka.
Marahil ay maaari kitang tulungan, Senyor Simon. Anong ginagawa mo sa gupat na ito? Kung maalala mo, 13 taon na ang nakalipas na magkita tayo sa gubat na ito. Sabay nating inilibing ang aking ina sa pook na to. At ako? Namamalaya mo ba kung sino ako? Ang taong dakila, nakakaalam na lahat, maliban sa akin ay patay na. Labis kong dinamdam ang inyong pagkamatay, Senyor Ibarra, Crisostomo Ibarra. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Sa plano kong paghihiganti, sa plano kong 13 taon ko nang pinaghahandaan, naglagalag ako ng alas at nag-ipon ng salapi upang matupad ito. Sisirain ko ang pamahalaan, ipapabagsak ko sila, dumanak man ang dugo. Sa gayon, maliho ang pagkakilala ko sa inyo. Mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hinihiling nyo ang wikang Kastila, ngunit ano ang inyong mapapala? Hangarin nyo rin ba mas lalo kayo hindi magkaintindihan? Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Hindi, Ginoo. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay ang paraan para makipag-isa sa atin ng mga gobyerno. Anong gagawin nyo sa wikang Kastila? Patay ng wikang katutubo? Kailangan ko ng tulong ninyo. Gamitin ninyo ang impluwensya sa mga kabataan upang labanan ang pagnanais ng Kastila. Ano ang nais niyong gawin ko? Napakalit lamang ng tinig ko. Kaya ko ba silang ipaglaban? Gayong ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante na walang buhay. Hindi maaaring hukain ng aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos magtuturo-turo ng sinumang mga Kastila. Lumalalim na ang gabi. Nasabi ko na ang nais kong sabihin sa iyo. Bumalik ka na sa inyo. Di ko hinihiling na itago mo aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito, ititiyak kung hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakali magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Tama kaya yung pinagtapat ko sa kanya. Naniwala kaya siya sa akin? Ang sino mang may karapatang mabuhay ng marangal ay dapat maganda ng sarili sa ngalan ng katarungan at ang sanay na tagamasid lamang ang dapat ibaon sa hupay. Malapit nang dumating dakilang kaluluwa ang iyong pinakahihintay. Asahan mong ipapayag ko ito sa mga kinauukulan. Malapit na. Malapit na. Senyor General, humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan na magtayo ng akademya upang magabayan sila sa pagsasalita ng wikang Kastila. Ang kanilang kahilingan ay kahina-hinala. Mapangahas na hiling. Isangan nyo ito ng paghihimagsik, pag-aalsa. Ngunit General, ang kanilang kahilingan ay makatwiran at wala tayong karapatan na hindi ito dinggin ng dahil lamang sa mga sabi-sabi. Tayo ay may karapatan lamang na bawiin ang pahintulot kung ito ay nakikitahan natin ng pang-aabuso. Hindi dapat matuto ang mga Indio ng Kastila. Kapag natuto sila ay baka maigapon nila tayo sa pagtalo. Hindi sila dapat lumaban sa pamahalaan at simbahan. Pagsunod lamang. Naulit ko, pagsunod lamang. May sapanta akong masama ang layunin ng mga kabataang ito. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw na pag-usapan ng lahat. Ang lahat daw ay tutol, ngunit hinayaan nila na ang kataas-taasang lupo ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdedesisyon. Paano ang laban sa atin ng desisyon? Binanggit ko rin iyan kay Padre Irene at ang sabi niya sa akin na malaki na ang ating natamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makikipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa papaanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya?
Dalawang paraan ang sinabi ni Padre Irene. Ang check na si Quiroga. Ang mananayo na si Pepay. Tignan pa natin ang isang paraan. Maaari namang si Ginoong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hiningian ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka namang maarte. Isipin mo lang kaginhawa ang magagawa noon. Kakausapin ko na muna si Ginoong Pasta. At kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil tama si Isagani. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Buenos dias, Ginoong Pasta. Buenos dias. Naparito ako para makiusap sa inyo na mamagitan sa aming panig. Kung sakaling sumangganin sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos namin pinagkakatiwalaan. Ayaw kong makialam sa ganyang mga usapan. Mga bata pa kayo at wala pa kayong nalalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa mga pagbabago. Nais bang matulad sa mga binata sa Madrid na pinaratangang filibustero saan sila hirap na makauwi sa kanilang sariling bayan? Hindi po namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Kahit nakakunti lamang ang aking nalalaman sa mga batas at mga pagpapasya sa ating bayan, pinagpapalagay ko na hindi masama ang makiisa sa adhikain ng pamahalaan at sikapin siya'y maalinsunod ng mabuti. Kahangahang ang kasagutan, ngunit ako hindi niyo pa rin mapapapaya. Santabi niyo na lamang ang akbang na yan sapagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang may papayo ko lang ay pabayaan niyo nang gumalaw ang pamahalaan. Bibigyan ko kayo ng pinakamainam na payo sapagkat kayo ay matalino, estudyante kayo ng medisina, kapag kayo ay lisensyado na, ay mag-asawa kayo na isang mayaman at masambahing dalaga. Ano ang nais niyong iparating? Harapin niyo na lamang ang panggagamot at huwag na kayo makilampas sa bayan. Maaalala niyo rin ako at masasabi yung tama ang mga sinabi ko pag nagkaroon na kayo ng uban na katulad nito. Kung magkakaroon po ako ng uban na katulad ng sa inyo, kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita na wala akong ginawa kundi para sa sarili lamang at hindi sa bayan na aking kinalakihan at nagkaloob sa akin ang lahat ng bagay, ang bawat uban ay magsisilbing tinik na hindi ko may pagmamalaki bagkus aking pangkakahiya. Quiroga, nasaan ang aking mga pulseras? Pati na rin ang iyong libo-libo mong inutang sa akin. Senyor Simon, hingi ako pa sa niya. Ako narugi, ako maksak. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay nalugi? Ngunit bakit napakaraming pagkain at inumin dito? Senyor Simon, bigay ko porselas agad ng babae. Dami tao, hindi bayad, utak akin. Putres! Kung kailan kailangan ko ng salapi para sa aking mga plano. Pero di bali na. Maliit na bagay at kayang gawa ng paraan. Ganito, gagawin kong 7,000 piso na lamang ang iyong utang na 9,000 piso. Ngunit ito ay may kapalit. Ano yun, Senyor Simon? Itatago ko na muna sa iyong lugar ang mga paparating na armas na aking binili. Sa kadahilan ng hindi ito magkakasya lahat sa aking bahay. Huwag kang matakot sabagkat ikaw ay hindi mananagot at kung sakali pa ay kikita ng malaking salapi sa oras na maisagawa ang plano. Naiintindihan mo ba, Quiroga? Pasensya na, Senyor Simon. Ako, takot almas. Kung hindi ay sa iba na lang ako lalapit. Ngunit kailangan mong ibigay ang ninanais kong 9,000 piso. Ito ay gagamitin kong pampadulas ng kamay at pagpapikit ng mata. O sige na, Senyor Simon. Ala-ala ako ngayon. Payag na ako.
Hindi na ako papasok. Pinahiya ako sa harap ng buong klase. Aalis ako. Magpapayaman. At saka ilalabanan ng mga private. Ibig kong maging malaya. Mabuhay ng malaya. Ginoong Simon? Pagbati, Ginoong Simon. Maaari niyo ba akong tulungang makarating sa Hong Kong? Anong iyong rason? Halika at samahan mo muna ako sa Kali Iris. Ginoo, Ririyan na ba ang mga pulbura? nasa loob na ng mga sako. Hinihintay ko na lang ang mga bongbong. Ang mga bomba? Nakahanda na po ang lahat. Mabuti. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tingente. Makikita ninyo sa lamayan ng isang taong nasa bangka. Bigasin niyo lamang ang salitang kabesa at sasagot siyang tales. Bakit po? Mayroon bang bagong mangyayari? Oo, mangyayari sa loob ng linggong papasok. Subalit, hindi pa handa ang arabal. Akala ko'y hihintayin hanggang Kwaresma. Di na natin sila kakailanganin. Kapag ipinagpaliban pa ay baka patay na si Maria Clara. Sandali na lamang at magkikita na tayo. Himagsikan ang naglayo sa iyo sa akin. Himagsikan din ang maglalapit sa ating dalawa. Kailangan kong malutasan ang kagipitang ito. Hindi maaaring ipagsawalang bahala ang mga kabataan. Eureka! Sa wakas, natagpuan ko na ang kalutasan. Yari na kahit pa siya. Ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Naiharap ko na ang aking pasya at sinang-ayon mo. Gayunman, para ko ring nahulaan ang iyong iniisip. Sapagkat nilutas ko ang asunto alinsunod sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamo mong munting kalapati. Gusto ding. Wala naman ako makitang masama sa sulat. Kabaliktaran pa nga. Pinagtibay ang ating kahilingan, pero nagkita kami ni Padre Irene. Oh, anong sabi niya? Sinunod ng komisyon ang pasya ng tagapamagitan, pero parang nangiinis yata ng batiin tayo sa ating pagkamakabayan at kagustuhang matuto. Kung wala na ang akademya, paano na tayo? Tama riyan. Ang akademya na lang ang ating bala, ang ating alas, upang lalo tayong mapalapit sa pamahalaan. Tila bumahag ang mga buntot ng mga nasa itaas, sa posibilidad na tayo ay matuto pa ng kanilang wika. Pero di bali na, hindi mabubuwag ng balitang yan ng ating paninindigan, para tayo ay mas lalo pang matuto para sa ating bayan. Sangayon ako sa iyong sinabi, may araw din na tayong mga estudyante. Tayong mga Pilipino naman ang mananaig. Kamusta si Kapitan Tiago? Ang buong katawan niya ay nalason, kaya ngayon ay nakaratay na lamang. Kahit anong oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Tulad na lamang ng Pilipinas. Basilio, pakinggan mo ako, sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng iisang oras ay sisiklab na ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral. Ang universidad ay wala na rin. Wala kundi dugo at patayan. Nakahanda na kami at tiyak ang tagumpay. Basilio, naparito ako
upang ihandog ang iyong kamatayan o isang kinabukasan. Ginoong Simon? Nasa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka, Basilio. Kasama ko si Kabesan Tales na si ibaba siya at naghihintay. Pinumumunuan ko ang himagsikang ito sapagkat ibig kong iguho ang pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mumumuno rito upang kunin sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabuhay ako para iligtas siya at tanging himagsikan lamang ang makapagbubukas sa pinto ng mga kumbento. Ngunit huli na kayo. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Kasinungalingan! Totoo sinasabi ko, Ginoong Simon? Hindi totoo yan. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay siya. Naduduwag ka lang kaya sinabi mo yan. Hindi pa siya patay. At ngayong gabi ay liligtas ko siya. O bukas ay mamamatay ka. Ito ang liham ni Padre Irene tungkol sa nangyari kay Maria Clara. Namatay nang hindi ko man lang nakikita. Namatay na hindi nalalamang na buhay ako para sa kanya. Wala kang karapatan siktahan ng buhay ni Maria Clara. Masarap ang sopas na ito. Ano ba ang tawag dito? Pansit lang. Kakaiba yan sa pansit na ating kinagisnan. Napakahirap kong tandaan. Sa ngalan ni Don Custodio, binibigyan kita ng bagong pangalan, Panukalang Sopas. Panukalang Sopas? At ang lumpiang Shanghai ay para kay Padre Irene. At ang tortang alimasag ay para sa mga praile. Pansit gisado naman, para sa ating bayan. Tulad ng pansit ng mga incheck, tayo ang tumatangkilik, pero sila ang nakikinabang. Tulad ng ating pamahalaan ngayon. Hindi. Dapat ialay ang pansit kay Quiroga. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Maghinay-hinay tayo mga kaibigan. Posibleng may mga nagmamasid sa atin at posible ring may pandinig. Ibaba ninyo ang inyong mga tinig at mag-ingat sa mga salitang sasabihin. Sandali muna mga kaibigan. Ako muna ilalabas upang ipalabas pa ang iba pang mga ulam. Aking mga kaibigan, nakita ko isa sa mga paboritong tao ni Padre Sibila. Pero mali agad nang mapansin niyang nakita ko siya. May mga nagmamasid na sa atin.
Dino, ano mo ba nagpaplano na himagsikan ng mga estudyante? Wala akong nalalaman at kinalaman sa inyong mga sinasabi. Nasa hapunan ka ba kagabi, Basilio? Hindi po. Ako'y ininiyahan ngunit hindi nakapunta sapagkat kailangan kong batayan si Kapitan Tiago. Mabuti na nga rin at hindi ka dumalo sa piging. Basilio, pilitin mong lumayo sa mga mag-aaral na may kinalaman sa akademya. Kasama po ba si Senior Simon sa mga napagbintangan? Hindi. Subalit siya ay sinakta ng isang di kilalang tao. Mabuti kung ganon. Ang mga tulisan, may mga kasama ba sa kanila? Puro mag-aaral lamang. Panay pagbabala, pagpatay at pagtuligsa sa mga praile ang nilalaman ng mga paskin na kagagawa ng mga estudyante. Ganun po ba? Mag-iingat ka. Matutuwa ka, Basilio. Wala na namang klase. Pahinga na naman tayo. Bakasyon na, bakasyon na. Ano ba talaga nangyari na dapat ikabahala? Wala naman dapat ikabahala. Pupunta lang naman tayo sa kulungan. Aba, kinatawa mo pa yan? Aba, oo. Di ba pag walang klase, dapat magsaya? O, sige na. O Nito, mabutit nakita kita. May tatanong lang sana ako tungkol sa mga paskil na sinasabi nila. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo na yun. Teka, uminahon ka, namumutla ka na. Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Kasapi lamang nila ako upang gabayan sila. Inosente ako. Indio, sino ka? Basilio ang ngalan ko. Ha! Mabuti naman at hindi mo na kami pinahirapan pang hanapin ka. Huhulihin ka namin. Anong dahilan at ako yung dadakpin? Wala naman akong ginagawang kasamaan. Basilio! Huwag ka nang umalma pa, Basilio. Sa karwahe ko naman tayo sasakal. Gusto niyo raw po akong makausap, Padre Fernandez. Balitaan ko nagtipon-tipon daw kayo sa pasintarya kagabi. Hindi ka dapat humingi ng paumanhin. Hindi po ako humihingi ng paumanhin. May 2,000 estudyante na ang akin naturuan. O sinikap kong turuang mabuti. At karamihan doon ay pumupula at lumalao sa mga praile. Ngunit wala makapagsalita ng tapatan o harapan. Kailanman ay di naging kasalanan ng isang kabataan na tawaging filibuster dahil lamang sa sila'y nagsalita laban sa may kapangyarihan. Malaya naman kayong magsalita sa aking klase, lalo ka na Isagani, dahil ikaw ang aking paborito. Maaaring kayo ay biyon nga, ngunit di gaya ninyo ang ibang praileng Dominico Catedrático. Sila'y walang inihasik sa amin kundi mga isipang luma. Parang mga bilanggong gobyerno ang mga estudyante. Salat na salat ang mga ito sa natutuhan, tulad ng pagkasalat ng bilanggo sa pagkaing inirarasyon ng nakasubasta. Lagpas na sa guhit ang mga paratang Isagani. Tandaan mo, Senyor Isagani, hindi namin sila pinilit na pumasok sa paaralan. Malawak ang bukirin, hindi pa nabubungkal. Hindi sa mahabang panahon ay bukid ang harapin namin. May iba pa rin kaming gustong matutuhang gawin. Subalit ang karunungan ay nahandog lamang sa mga taong may karangalan. Bakit, Padre Fernandez? Wala ba kaming dangal? Hindi ganyan ang ibig kong ipakuhulugan. Sa pakiwari ko, kayo ang may pangangailangan sa karunungan, kaya kayo dapat ang gumawa ng hakbang. Sagani, malaki ang natutunan ko sa pakikipag-usap sa iyo. Nangangamba ako baka hindi maniwala ang iba na may isang dekalidad na kabataang katulad mo na dapat hangaan, kamayan at saluduhan. Ganyan din, Padre Fernandez, ang nadarama ko. Tiyak na mag-uusisa rin sila kung totoo nga may isang kahurang katulad na pumapanig sa katotohanan at sa katarungan.
at hindi napapaalipin sa opinyon ng mga kasamahan. Oh, parang nagmamadali kayo sa gani. Saan ang iyong punta? Sa tanggapan ng Kapitan General, gusto kong makita ang mga paskel. Sasama ako sa mga kabataang naroroon. Ngayon dapat makita ang tunay na kulay natin. Halika, sumama ka. Lubang nagkakagulo na rito sa ating bayan ng San Diego. Yung mga nagpanukalang magpabaril kaagad na isang dosenang filibustero upang matigil ang gulo. Anang isa'y sapat ng palakarin sa mga lansangan ang kawan na may kabayuan at mahilang kanyon. Ang lahat ay magsisipanik ng bahay upang manahimik. Anang sila may pagpapatayin ng mayayaman at linisin ng bayan. Si Basilio! Si Basilio! May ibabalita ba kayo kay Basilio? Ah, si Basilio. Ang magaling na ampon mo. Hindi mo ba alam na isa siya sa mga kabataang dinakip ng may kapangyarihan? Nahuli siyang may aklat at dokumento pinagbabawal ng pamahalaan. Huwag mo kumawakan! Kaawawang Basilio, kasabay ng kanyang pagkabilanggo ay ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Kung hindi ko ito gagawa ng paraan, maaari siyang ipatapon o ipapatay nang walang sino man ang nakakaalam. Kumalma ka, Iha. Lalong walang magandang itudulot kung ikaw ay iiyak na lamang. Ngunit ano ang aking gagawin? Kung lumapit kaya ako kay Padre Camora, na siyang nagpalaya sa aking ama. Ginoong Simon, ako'y naging isang masamang anak at kapatid. Paano ko nagawang limutin ang kamatayan ng aking kapatid at ang sinapit ng aking ina? Pinaparusahan na ako ng Diyos. Ngunit handa na akong maghiganti. Sa hindi ko pag-anid sa inyo noon, ay nagbunga lamang ng aking pagkabilanggo. Utang ko sa inyo ang paglaya at handa na akong tumulong sa inyo at sa mga naaapi. Nasa panig ko ang katwiran. Ang aking usapin ay usapin ng mga sawing palad tulad mo. Matutuloy na rin ang himagsikan. Nitrog, Grisina? Isang granada? Ang granada na ito ay hindi isang payak na dinamita. Ito ay mga tinapon na luha ng mga api na siyang panlaban nila sa lakas at dahas. Itong ilawan na ito ay gagamitin sa isang pista upang pasabugin at walang makaligtas na bisita mula rito. Sa pagsabog nito ay hudyat na ang himagsikan. Nais kong ikaw ang mamuno sa taong bayan para lumaban. Dadalhin mo sila sa tindahan ni Quiroga upang bigyan ng mga armas at sandata. Tandaan mo, ang lahat ng tutol sa pag-anib sa atin ay kailangang patayin. Ito ang iyong sandata, Basilio. Pakiingatan mo ito. Tandaan mong magpakalayo-layo sa Calle Aluwege sa ganap na 9:00.
Marahil kung hindi ako nakulong, ikasal na rin kami ni Huli at ganap na akong manggagamot. Katarungan lamang ang dapat manaig sa laban. Katarungan lamang. Ang General! Dumating na ang Kapitan General! Nasa bulwagan pa ang Kapitan General at hindi pa nagpupunta sa asutayan dudulugan ng mga panauhing sasaladuhan sa kapangyarihan. Tiyak na di pa sisindihan ni Senyor Simon ang lampara ng kamatayan hanggat wala roon ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Pagdiwang natin ang 3 taong panunungkulan, Kapitan General. 3 taong pasagsabog ng liwanag at katotohanan sa sangkapuluan. Naririto ang handog kong regalo sa mag-asawa. Isa itong lampara. Sa pakiwari ko ay simbolo ng kaliwanagang handog mo rin sa lahat ng mga mayayaman. Isagani, bakit naririto ka? Lumayo tayo rito, Isagani. Batang-bata ka pa upang mula sa mundong to. Huwag tayo umalis. Hindi ko na makita pa si Paulita. Hindi na! Hindi na! Si Paulita Basilio. Mahal ko pa si Paulita! Ilang minuto na lang, nasabog ang buong kabahayan. Mamamatay ang lahat ng nagdidiwang. Ha? Sasabog ang kabahayan at mamamatay ang nagdidiwang? Oo, sasabog at mamamatay. Isagani, sasabog at mamamatay. Nakikita mo ba ang bahay na yon? Nandoon ang lampara ng kamatayan na kinakabitan ng napakalakas na bomba na yayanig at magpapasabog sa buong kabayanan at sisira sa buong komunidad. Kaya bilisan mo, Isagani. Tumakbo na tayo. Ligtas mo ang buhay mo. Hindi! Iwanan mo ako rito! Gusto ko pa makita sa kahuli-huli pagkakataon ng aming Paulita! Hawak mo na ngayon ang kapalaran mo, Isagani. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Juan Crisostomo Ibarra. Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit 10 taong nang namatay. May nadarama ka ba, Padre Salvi? Mukhang tinimbal ka ng isang lagda ng isang impostor na pilibustero. Impostor. Pero hindi may tatanggi lagda nga ito ni Crisostomo Ibarra. Na 10 taon nang hindi nakikita sapagkat siya'y nabalita sa patay. Ayon sa ilang mga kawani, si Simon daw ang nangasiwa sa muntikang pagsabog. Tinatayaring makapangyarihan na ang ilawan ang siyang magpapasiklab sa pulbura. Naalala ko ang dumating si Simon sa piging, ngunit umalis din bago maghapunan. At si Simon daw ay nawawala at kasalukuyang hinahanap ng mga sibil. Sige, Carolino. Ipakita mo yung kagilang sa pagtudla.
Barilin mo! Lo! Patawarin mo ako! Kaunti. Ngunit sa loob ng ilang sandali ay matatapos na ang paghihirap. Anong ginawa niyo? Diyos ko, ano ang ininom niyo? Huminaam kayo. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi na dapat ako makulong ng buhay sa kamay ng sinuman na maaaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong magmangamba. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa. Pakinggan niyo ako. Sasapit na ang gabi at kailangan walang mag-aksaya ng panahon. Kailangan kong sabihin sa inyo ang aking lihim. Kailangan kong ipagkatiwala sa inyo ang huli kong nasa. At kailangan kong makilala ninyo ang aking kabuhayan sa mga sandali na ito. Ay katangi-tangi. Ay ibig kong ialis sa akin ang isang pasanin. Ibig kong paliwanagan ninyo ang isang pag-aalindangan. Kayong may malaking panalalig sa Diyos. Ibig kong sabihin ninyo sa akin kung isang may Diyos. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghiganti. Kagustuhan niyang lahat ang nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa Kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang Kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob sa lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman hindi siya nagangad na masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamahala. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan alugin ng lalagyan para malimuya kang bangon. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Malibing ka na ba sa kailaliman ng dagat? Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahagtulot ng Diyos ang tuklasang kasi sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna, hindi makakabuluktot ng katwiran, hindi makakaudyok ng kasakiman. Three, two, one, action. Ang dakilang pakikibakay nagsimula sa napawis na nagpupunla at gumagawa na ngayon nagpasyang labutin ang kanikala. Randibong bandilay, iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaaway. Mga berdugong sati pumapatay, tuturugin hanggang sa